So now, let's go now to the next solution. So which is the homogeneous differential equation. So, but before we proceed sa kung paano tayo mag-solve ng homogeneous differential equation, let's talk about the homogeneous function. Okay? So, let's talk about homogeneous function. Kailan ba natin pwedeng sabihin na ang function is homogeneous? So that kapag nilagay natin itong function na to doon sa equation, the equation will be homogeneous. Okay, ganito lang po yan. Ang sabi dito, homogeneous at any degree n. So of course, that n is any natural number. Okay? Or counting number. Yan. Or whole number, I mean. So yung n, it can be any whole number. If there exists a constant n such that for every quantity lambda. So, dito po, ang gagawin po natin, okay, let's say if you have f of x comma y or function of x and y, ang gagawin natin, yung x, papalitan po natin ng lambda x. At yung y, papalitan natin ng lambda y. At kinakailangan na kapag sinubstitute mo dun sa x yung lambda x at yung y, at yung lambda y dun sa y, kinakailangan ma-factor out mo yung lambda. Na pag pinactor out mo yung lambda raised to any whole number, take note any whole number. Ibig sabihin mula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Pag nilabas mo yung lambda, ang matitira dun sa loob is yung mismong given na function. So dun mo masasabi na homogeneous siya. Eh sir, paano kung hindi ko mailabas lahat o hindi ko ma-factor out? O, hindi siya homogeneous. Okay? So like this one. Ito, tingnan maigi ha. Let's say if you have 3x cubed minus 2xy squared minus 4y cubed. Okay. Kapag sinubstitute mo yung x ng lambda x, so ang naka-cube po mismo yung yung lambda x, hindi lang po yung x. Kasama po pati yung lambda. Tapos yung x naman dito sa may 2xy squared, ayan na. Tapos dito naman sa y na naka-squared, yung lambda y na ang naka-squared. Then dito sa may last term, yung naka-cube na po, yung mismong lambda y. And then, simplified. Ngayon, pag sinimplify po yan, dito sa first term, you will have lambda cube x cube. Dito, you will also have lambda cube xy square. Dito, you will have lambda cube y cube. And then factor out the lambda cube. And then ang matitira, yung 3x cube minus 2xy squared minus 4y cube. And, diyan natin masasabi na itong function na ito na given is homogeneous at third degree in x and y. Okay, so ano po ba yung pinakamabilis para madali naming malaman kung homogeneous or hindi? Tignan nyo lang po yung exponents ng bawat term. Exponent ng variables ng bawat term. So dito, you have x cubed. Okay? So ibig sabihin, ang sum ng exponents mo dyan, 3. Diba? Okay. Dito naman, ang exponent ng x is 1. Ang exponent ng y is 2. Na pag pinagsama mo, 1 plus 2, 3. Okay? Sum ng exponents ng term na ito is 3. And then, of course, syempre ito, 3 din. So, doon nyo lang masasabi. Kapag yung sum of the exponents ay ng bawat term na involved ay pare-parehas. Sum of the exponents of variables. Ayan. Ng bawat term, whether kung nasa isang line lang sila, or let's say nasa isang numerator, or let's say numerator and denominator, kung fraction. Kasi pwede rin ganun, di ba? Kasi it can be any function, di ba? Ayan. So yun po yun, guys. Doon natin malalaman kung homogeneous siya o hindi. Okay? Yung sum of the exponents of variables. I-check nyo lang po. Maigi. Okay. Now let's try this examples here. Okay. Determine whether the function is homogeneous or not. If it is homogeneous, state the degree of the function. That's number 1. Ito. Ayan. So, ang given is x cubed e raised to x over y minus 4y squared square root of x squared plus y squared. So, ang gagawin natin, lahat ng x, papalitan natin ng lambda x. Dun sa may x cubed. Dun sa may x na nasa exponent ng e. Dito sa loob ng radical. Ayan.
Tapos lahat ng y, papalitan natin ng lambda y. Dito sa may exponent din ng e. Dito sa tabi ng 4 na naka-squared din. Tapos yung nasa loob ng radical. Okay, now, let's take a look. Okay, simplify natin tong nandito sa may first term natin. So kung mapapansin natin, okay, tingnan nyo itong maiging exponent ng e. Dahil parehas natin nilagyan ng lambda yung x at y dito, so na-cancel out. Diba? Ngayon, ito na siya ngayon. Naging lambda cube x cube kasi dahil din dito, ayan, e raised to x over y. Tapos minus 4, lambda square y square. Tapos ang nasa loob ng square root ay lambda squared x squared plus lambda squared y squared. Okay, ngayon, bakit kaya nakabilog yung kulay green? Bakit nakabilog itong lambda square? I mean, okay, kasi pwede natin siyang i-factor out, di ba? Common factor nitong dalawang term, di ba? Yung lambda square. At dahil lambda square siya, pag finactor out mo yan, pwede mo mailabas yan ng radical. Pag kinuha mo yung square root ng lambda square, you will have lambda na lang. Ayan. Okay? So magkakaroon ka ngayon ng lambda. And then, ngayon, meron kang lambda square dito sa labas na, tapos meron ka pang lambda, so you will have lambda cube. And then, factor out mo si lambda cube, ang matitira dun sa loob is yung ating given na function. So, ibig sabihin, yung number 1 natin is homogeneous at third degree. Okay? So, yan yung sa number 1. Sa number 2, 3 and 4, no? Sa number 2, hindi po siya homogeneous. Bakit? Kasi, pag sinubstitute natin dito, di ba, sa x cube, you will have lambda cube x cube, di ba? Dito sa y cube, you will have lambda cube y cube. Pero dito, x squared lang. Lambda square, x square. So, ang mapa-factor out mo lang, o ang common lang dito sa tatlong to is what? Lambda square. Eh, may natira dito sa may x at saka y, or sa may x cube at saka y cube. So, hindi mo na ilabas lahat ng lambda. So, kaya hindi siya homogeneous. Sabi ko nga, diba kanina, yung sum ng exponents ng bawat exponents ng variable ng bawat term, diba? 3 dito, 2, 3, obvious, hindi na po homogeneous yan. Okay? Hindi na po siya homogeneous. Ngayon, sa kaso ng number 3, well, dito sa may lambda x over lambda y, no, pag nilagay mo yun dyan, syempre cancel out. Tapos dito, di ba naka-squared? Naka-squared yung x dito, yung y naka-squared. Na pag nilagay mo yung lambda dito, syempre magkakaroon ka ng lambda square. Eh kaso naka-raise sa 3 halves. Pag na-raise mo sa 3 halves yung lambda square, magiging lambda cube yun. Eh sakto, meron din dito naka-cube. Kaya it will be homogeneous at third degree. Okay. Ngayon yung number 4, homogeneous din po siya. Bakit sir? Pag dito, yung x, nilagyan mo ng lambda x. Diba? Dito, kakaroon ka ng lambda square x squared plus lambda squared y squared. Wherein yung lambda square, pwede mo siyang mailabas ng radical. Hindi lang po mailabas doon sa x squared and y squared, kundi mailabas din siya sa radical na magiging lambda. So yung numerator mo may lambda, yung denominator mo may lambda din. Siyempre pag may lambda, cancel out. Pero, ang ibig sabihin nun, kaya mo siya na-cancel out, it is because it is homogeneous din, pero lambda raised to 0. O ibig sabihin, homogeneous at 0 degree. Okay? Or at degree 0. Okay? So yun po yun. Pag may na-cancel out, ibig sabihin nun, 0 degree yun. Okay? Ayan. So kaya, yan po yung ibig sabihin pagdating po sa homogeneous function. Okay. Yan. Okay. So now let's have the homogeneous differential equation. So, syempre, paano malalaman kung homogeneous ang isang differential equation? Of course, kung meron po siyang terms or functions na homogeneous. Ito nga po, so kapag ang ating differential equation ay, let's say, in a general form, mdx plus ndy is equal to 0, so it is said to be homogeneous of degree n kapag in-apply na natin yung concept nga po ng homogeneous function. Okay? Now,
Sir, paano ngayon kung napatunayan na siya ay homogeneous? Ano yung paraan na pwede namin gawin para ma-solve? Well, dadaan lang po kayo sa dalawang ways. Una, substitution. Pangalawa, separation of variables. Paanong substitution, sir? Ito. Magsasubstitute po tayo ng either lang to guys pwedeng y is equal to vx or x is equal to vy. Well, depende po sa inyo yan kung saan po kayo convenient. Okay? Kung trip nyo na, kunyari, yung y palitan ng vx o di kaya yung x palitan ng vy. Pero syempre, kaakibat ng y is equal to vx or x is equal to vy, damay din pati yung dy or dx. So syempre, kung ang gagamitin mo is y is equal to vx, ang gagamitin mong dy ay v dx plus x dv. So paano naging ganyan? Paano naging ganyan guys? Product rule. Okay? Product rule lang po yan. Kaya po naging ganyan. Okay? So, kung x is equal to vy naman yung gagamitin mo, so dapat kasama lagi dyan yung dx is equal to v dy plus y dv. Okay? Ngayon, let's have this one. Okay. Find the general solution of x squared minus or quantity x squared minus xy plus y squared dx minus xy dy is equal to 0. So, sabi ko nga, depende po sa inyo kung saan po kayo mas convenient. Kung anong mas convenient na gamitin ninyo sa substitution. So, ang ginawa ko po, o ang ginamit ko dito ay y is equal to vx. Then of course, kasama din yung dy is equal to v dx plus x dv. Ngayon, ito tingnan maigi. Dito sa may xy, yung xy natin naging magiging x times vx. So that it will become vx squared. Ayan, magiging vx squared po yan. Tapos dito, yung y squared magiging quantity vx squared. O in short, magiging po ito v squared x squared. V squared x squared. Ayan. Tapos yung y magiging vx. Tapos ito naman, ilalagay mo yung dy na v dx plus x dv. And then, combine similar terms. Okay? So kung napansin niyo po dito, bale, ang ginawa ko lang naman po is parang sineparate na to Kasi parang kailangan ma-separate mo siya maigi guys Okay? Then dito sa may x vx times v dx plus x dv, minultiply na po natin siya. Ayan Okay? Ngayon, so you will now do the separation. So kailangan, mailatag mo siya na parang kailangan isang term, puro lang dx. Tapos isang term, puro lang po dv. So ito na po siya. Nag-come up na tayo dito sa parang magiging general form or magiging standard form later on para magawa na natin yung separation. Okay, so now we are going to do the separation na po. So dito po ang isi-separate natin yung in terms of x and in terms of v. So wala muna tayong y kasi kumbaga yung y pinalitan muna natin ng vx. Okay, o ngayon separate natin O sige, kung kayo tatanungin ko, itong equation na to, saan ko i-divide? Saan ko i-divide para ma-separate ko na siya? Para maayos ko na siya guys? Saan ko siya i-divide? Tingnan nyo lang maigi yung mga terms na hindi dapat involve. Yes, i-divide natin siya both sides by x cubed multiplied by 1 minus v. Okay? So, doon na po natin siya i-divide. So, we can have this one. Okay, ayan. Divide both sides by x cubed multiplied by 1 minus v and you will have this one. So, kung napansin nyo po, sir, nasa na yung x cubed at saka x squared? Di, kasi kanina dito sa may dx kasi, may nakamultiply kasing x squared dyan, di ba? Tapos dinivide sa x cubed. Di, sinimplify lang natin, syempre. Okay? Then, minus v dv over 1 minus v is equal to 0. O ngayon, integrate mo tong dx over x. So, you will have ln of x. Sir, ito, paano naging ganyan yan? Okay, syempre, dinaan po yan sa u substitution. Ayan. So, kung nag-let u is equal to 1 minus v ka dyan, sir, nasaan yung minus dyan? Bakit nawala? Di, syempre, baka ang nakuha dito is, negative, di ba? Kasi, kung titingnan din kasi natin, di ba, 1 minus v, may negative dito dito may minus. Kaya parang, I think, na-absorb lang yan. Okay?
Kaya nag-come up lang siya sa ganitong sagot. Okay? So, yung integration ay iniiwan ko na sa inyo yan as your exercise. Yan, you have to verify na lang po kung tama po yung pagkaka-integrate. Pero tama po yan. Okay? Ayan. Yung pagkaka-integrate po ng VdV over 1 minus V. Well, sige. Natapos na tayo sa pagsiseparate. Okay, na-integrate na natin, no, in terms of X and V, no? So ito po, ang next na gagawin nyo is pwede nyo na siyang parang exponential, di ba? Yung tatanggalin nyo na si ln. Okay, pero ito, meron po akong ginawa, no? Well, it's up to you po kung ang unang yung gagawin is tatanggalin nyo muna si ln, tapos saka mo ibabalik yung y. Or, pwedeng ibalik nyo na si y, then saka ka magtanggal ng ln. Okay? So, yun yung pwede mong gawin. Ngayon, from y is equal to vx, ang ginawa ko po is yung v, pinalitan ko na po ng y over x. So, balik, binabalik ko na si y. Okay? O, ngayon, ito, tingnan natin maigi ha. Diba kanina ito ay 1 minus v? Naging 1 minus y over x na kasi binalik na natin si y. So, tinanggal na natin si v. So, yun si v, pinalitan na natin. Tapos ito, ayan, v din to, di ba? O ngayon, ang ginawa ko lang, yung kagaya po dun sa kaninang example natin, dun sa separation of variables, so nilipat ko tong y over x, pinagsama ko yung dalawang ln para isang ln na lang, tapos na-raise ko po sa, ginawa ko po siyang exponential. So kaya dito sa may left side, na-cancel yung ln at saka yung e. Then dito po, nagkaroon tayo ng e raised to c, tapos e raised to negative y over x, and then you will have this solution or general solution for this differential equation. Number 2, so we have xy or x minus y dx plus 3x plus y dy. Okay. Ngayon, itong equation na ito, so meron pala siyang kasunod. So, yan. Y is equal to negative 1 when x is equal to 2. So, dito po, bali magsusolve po tayo ng general and particular solution. So, dalawa po yung hahanapin natin dito. So, kapag whenever, kahit anong pong klaseng solution pa po yan, kahit anong way ang gagawin ninyo, as long na meron po siyang binigay na x and y, okay, hahanapin po natin ang particular solution. Okay? So, hahanapin na po natin yan. Ngayon, ang gagawin natin is, with this one, this is an homogeneous differential equation actually. No? So, paano ba natin nasabi? Of course, pag naglagay ka dyan ng lambda, let's say, di ba, naglagay ka dyan lambda x minus lambda y, ayan, dx, then plus, dito naman, 3 lambda x, ayan, plus, lambda y, ayan, dy is equal to 0, ayan. So, pag pinactor mo yung lambda, you can have this one, okay? So, may ilalabas mo pa rin yung lambda. So, that's why this is an homogeneous differential equation, okay, at first degree. Okay? So, homogeneous at first degree po siya. Ayan. Okay? So, that's why homogeneous differential equation nga po siya. Ngayon, ang gagawin natin is we're going to let, okay, maglalet po tayo na yung u, or sabihin natin, anong gagamitin natin? Let y is equal to vx. Ayan. So, maglalet tayo na yung y natin, papalitan natin ng vx. And kasabay niyan, syempre, kasama din pati yung dy. So, para makuha natin yung differential ng y, we can have v dx plus x dv. Ayan. Okay? So, ngayon, isi-substitute na po natin sa x o sa y at saka sa dy itong mga sinet natin. So, we can have x minus vx dx plus 3x plus vx multiplied by v dx plus x dv. X dv. Ayan, is equal to 0. Okay? Ngayon, okay, ang gagawin na natin ay equal 0. Okay, so ang gagawin na natin is dito wala muna tayong gagawin. So as is, ganyan lang muna siya. Okay? Pero dito, yung v dx, imumultiply na muna natin siya dito so that we can have 3vx plus v squared x then dx. Okay? Tapos yung sa kabila naman, yung x dv, multiply lang natin siya sa 3x plus vx so that we can have 3x squared plus vx squared
dv. Yan is equal to 0. Ngayon na to, pwede natin itong pagsamahin kasi parehas naman silang may dx. So we can have x minus vx, okay, plus 3vx plus v squared x, then dx. Ngayon dito naman sa kabila, dito pwede natin munang i-factor out siguro yung x squared so that we can have 3 plus v here, dv is equal to 0. Okay. Ngayon, combine muna natin itong mga nandito sa may first term natin. So, negative vx plus 3vx. So, we can have plus 2vx. Ayan. Plus v squared x dx. Ayan. Plus x squared 3 plus v dv. Okay. Dito naman, okay, kung mapapansin natin, may common factor din. May x, okay, na pwede nating i-factor out. So, we can have 1 plus 2v plus v squared dx plus x squared times 3 plus v dv. Then kapag na-separate na po natin, so, or ang next na gagawin natin is to separate, no? So, we will do the separation of variables between v and x. So, kung mapapansin natin, syempre, yung sa may bandang dx, syempre, we have to remove this one. Okay, kailangan matanggal natin tong 1 plus 2v plus v squared. Then dito sa kabila, kailangan matanggal natin siya or matanggal yung x squared kasi dv lang po yung po pwede o yung may v lang. So, what we're going to do is divide both sides by x squared multiplied by 1 plus or pwede ko po siyang gawing ano na lang. Kasi pwede ka naman siyang v squared plus 2v plus 1. Yan. So ngayon, mangyayari, so x dx, so x dx over x squared, diba? Yan, syempre, magiging ano lang yan, magiging x na lang. Okay, yan, yung sa baba. Tapos, plus, dito naman, we can have v plus 3, yan, over v squared plus 2v plus 1, tapos dv. Okay, so that it will become what? Okay, so ito magiging dx over x, yan, plus v plus 3. Ngayon, kung titignan natin yung numerator or denominator nitong pangalawang term, so pwede natin siyang express as v plus 1 squared. Okay? Ngayon ito, ngayon, ang gagawin natin next is to integrate, no, yung bawat terms. Kaya lang, ito, madali lang ito. Pero ito, kailangan muna siyang dumaan sa integration process. So ngayon, paano natin i-integrate itong term na ito, no, yung v plus 3 over v plus 1 squared with respect to v. Okay? Ngayon, ang gagamitin natin is we're going to use partial fraction. Ayan. So, we're going to do some partial fraction. So, ngayon, paano ba natin i-express ito? So, according dun sa rule ng partial fraction, so kailangan nyo lang balikan syempre yung mga rules pagdating po sa partial fractions. So, we can express v plus 3. So, tanggalin ko muna yung dv para hindi tayo medyo ma-complicate, no? Ayan. So, pwede natin siya express as the sum of two fractions. So, we can have yung isang fraction ay may denominator na v plus 1. Samantalang yung isa, meron namang denominator na v plus 1 squared. So, ganyan po ang rule na ginagawa pagdating po dun sa mga repeated linear factors. Ngayon, ang kanilang mga numerator naman is constant. Okay? So, hanapin natin itong, let's say we have A and B. So, para magawa natin yan, so multiply both sides by V plus 1 squared. So, multiply natin. So, mangyayari, dun sa may left side, magiging V plus 3 is equal to A times V plus 1 plus V. Ayan. So, ayan siya, no? Ngayon, para madali natin makuha yung A and B, so, mag-set po tayo ng kahit anong value ng V. Okay. So, ang isa sa mga isa-set ko, pwede ako mag-set ng negative 1. Para, pag sinubstitute ko siya dito sa may bandang A, cancel out na to kaagad. Para yung masasolve ko na lang is yung V. O yung B. Okay. So, we can have negative 1 plus 3. Tapos dito sa may A, cancel na yan. Kasi pag nilagay mo yan, yan. So, it will be cancel out. Kasi 0 na yan. Okay. Tapos plus B. So, yung B, makukuha mo kaagad. We can have B is equal to 2. Okay? Ngayon, ang problema na lang natin is yung A na lang. So, sa A,
mag-isip po tayo ng ibang mga values na po pwede. So well, pwede naman kahit ano na. Kasi na-identify mo naman na yung isa eh. So let's say, ang isa-set ko na lang para mas madali, 0 na lang. So that we can have 0 plus 3, tapos A times 0 plus 1, tapos dito yung B, so yung B nga natin is 2, so we can have 3 is equal to A plus 2, therefore ang A natin is 1. Yan. Therefore, ang ating partial fraction, o itong fraction na to, V plus 3 over this one. So ilagay ko na dito yung kanyang katumbas na partial fraction, so we can have 1 over V plus 1, tapos plus 2 over yan. Okay. Ngayon, ang susunod natin gagawin is kailangan lang natin siyang i-integrate. No? So, integrate na natin. So, ibabalik na siya sa ano. Okay, lalagyan ko na ng dv. Yan. So, we can have, okay, dv dito. And dv over v plus 1. Then, plus integral of 2. So, I will make it like this. Para mas madali natin siya ma-integrate. So, ito, magiging ln of b plus 1 na yan. Tapos ito naman magiging plus 2 times b plus 1 over negative 1 over negative 1. Ayan. Plus c, no? Ayan. So ngayon ito, syempre magiging ln of b plus 1 na yan. Then minus 2 over b plus 1. Ayan. Plus c, no? So yan na po yung ating magiging integral nitong pangalawang term natin dun sa ating differential equation. So ngayon, ibalik ko na dun sa ating differential equation. So yung ating kaninang differential equation is dx over x plus v plus 3 over quantity v plus 1 squared is equal to 0. Ngayon, pag in-integrate na natin to both, so both terms, no, or each term, so okay, nakalimutan ko ilagay yung dv dito. So, lagyan natin dv. Okay, so ngayon, integrate na natin both sides. So, we can have ln of x. Then dito, we already have ln of b plus 1. Then, minus 2 over b plus 1 is equal to c. Okay, so yan na siya, no? Ngayon ito, pwede ko siyang pagsamahin, itong dalawang ln, so that I can have ln of bx plus x, no? Tapos ito, ang gawin ko, lipat ko sa kabila yung 2 over v plus 1. Okay. Ngayon, since kanina, nabanggit natin kanina na nag-assume tayo ng y is equal to vx, diba? So therefore, v is equal to y over x. So ibabalik na natin si y. Okay? So pwede natin siyang ibalik na dito. Okay, so dito, ilalagay ko na ln of, so yung vx natin ay si y. Then is equal to c plus 2 over y over x plus 1. Ayan. Pero pwede nating ano to, no? I-simplified na to so that we can have c plus, ito kasi itong 1 pwede natin siyang gawing x over x. So kaya magiging y plus x all over x. Ngayon yung over x na nasa baba, so parang ganito kasi siya. Medyo makita nyo po. Yan. So yung denominator natin na y over x plus 1, magiging ganito po siya. Okay? Yan. So magiging yan siya ha. Okay, so ito po yan. Ngayon yung over x, itong yung x sa may pinaka-ibaba, pwede na natin siyang iangat. Okay, so that we can have 2x over x plus y. Then, pwede na natin tanggalin si ln by raising each term dun sa e. No? So, we can have this one is equal to ce. Okay, or actually, sige, muna natin siyang i-shortcut. So, we can have e raised to c tapos times e raised to 2x over x plus y. And therefore, okay, yung ating magiging general solution, okay, will be, ano ba magiging general solution natin? So, of course, cancel na to. Yan. Ito, magiging c lang naman to. So, magiging general solution natin will be x plus y is equal to ce raised to 2x over x plus y. So, this will be the general solution, no? Yan.
Okay? Okay, so ito na yung general solution. Okay? So ngayon, ang next step natin is to find the particular solution. So, sabi natin, may given po na x and y, which is 2 and negative 1. So, gagamitin natin itong mga to para makuha natin yung c. Okay, so para masolve natin si c. So, we have, ilagay na natin, 2 minus 1 is equal to c. E raised to, dito we can have 2 times 2. Yan, tapos dito naman, 2 minus 1. So, we can have here 1 is equal to c. E raised to, here it will become 4. Then, later on po, magiging ano po yan. So, since c yung hinahanap natin, so ang magiging c natin will be equivalent to 1 over e raised to 4 or simply e raised to negative 4. Yan. So, ito na siya, no? We can have that 1. So, ilagay na natin siya dito. So, we can have x plus y is equal to c or e raised to negative 4, then e raised to 2x over x plus y. So ngayon, paano natin ito pagsasamahin itong dalawang e? So, pwede natin gawin is, okay, pwede natin gawin is, of course, gamitan natin siya ng ano, so we can have isang e lang, then we can have negative 4 plus 2x over x plus y. So para medyo mas malinis siyang tignan, we can have this one. Okay. E raised to negative 4x minus 4y plus 2x, yan, all over x plus y. Yan, so we can have what? Okay, x plus y, okay, is equal to e raised to negative 2x, I think, minus 4y is equal to x plus y. So, ayan po, no? Or, pwede nating i-factor out din yung ano, okay, e raised to negative 2, negative tapos 2x plus 4y, yan, over x plus y. So, please be careful lang po sa paggamit po ng negative sign. So, ito po yung ating magiging particular solution for this one. Okay? So, yan po yung pagdating sa ating pangalawang item. No?